Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talihnagang ito. Sumagot si Jesus, "Pinagkaloob sa inyo ang na maunawaan ng mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talihnaga at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga." Ito ay tungkol sa mag-aasik na salita ng ating Panginoon si Kristo. Isang magsasaka na alam ang ginagawa at naghahanap ng matabang lupa, ito ay namumunga ng sagana. Siya ay nakatutok dito sa kanyang mga ginagawa. Alam ng magsasaka kung paano gawin ang patubuin ang mga binhing kanyang tinatanim. Ito ay mahalaga sa atin. Kinakailangan nakatutok tayo sa ating mga ginagawa, gaya ng isang magsasaka na alam kung saan dapat magtanim, o sa matabang lupa ba o sa mga batuhan o sa kalsada. Kaya tayo dapat din naman nakatutok sa ating mga misyon sa buhay. Marami tayong alalahanin, marami tayong gawain na ginagawa natin. Pero dapat tayo nakatutok sa ating mga misyon. Ano ba ang ating misyon sa buhay na dapat nating gawin? Maaaring ikaw ay isang ina na nag-aalaga ng iyong mga anak, o nagtatrabaho ka, o nagiging laiko commentator ka. Pero ano ba talaga ang mission mo sa buhay? Pagtuunan natin yan. Kailangan ang ating pagtutuon ay lagi nakatuon sa isang bagay. Kung ito'y buo sa ating misyon at nilalaganap natin, ito'y magiging payapa at tahimik, lalo na kung tayo ay katuwang ng ating Panginoon sa ating mga misyon. Ito yung tinatawag nating debosyon sa buhay. Kung saan tayo dinadala ng Panginoon sa ating misyon. Pero kung hindi buo ang ating misyon, lagi tayong magulo, laging stress, at lagi tayong magagalitin, ito masisira ang ating misyon sa buhay. Masisira ang ating bukasyon. Dahil hindi tayo nakatutok sa ating mga misyon ginagalawan. So, pagtuunan natin kung ano ating mission sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. Gawin nating viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless. Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya kay Yesu Kristo. Tayo tutungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas. Ito ay tungkol sa talinghaga, tungkol sa mga hasik. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik sa kanyang mga hasik. May binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao at tinukaan ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuan at tumubo, ngunit agad naman natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa mga damuhan, matinik, at nang lumago ang mga damo, sinakalito ng mga binhing tumubo roon. Mayroon naman binhing nalaglag at sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago at namunga ng tig-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig." Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus,
Ipinagkaloob sa inyong maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talihnaga. Nang gayon, tumingin man sila na hindi sila makakita, at makinig man sila hindi sila makakaunawa. Ito ang kahulugan ng talihnaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa tabi ng daan ay mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig na salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya pagdating sa pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ang mga nasik naman sa matitinik na damuhan ay ang mga nakikinig na salita ng Diyos, ngunit nang tumagal, naidaig sila ng mga alalahanin sa buhay, ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan dahil dito. Hindinog ang kanilang mga bunga. Ang manasik naman sa tatabang lupa ay ang mga nakikinig na salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Ang salita ng Diyos. Tinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talihnagang ito. Sumagot si Jesus, pinagkaloob sa inyo ang na maunawaan ng mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talihnaga, at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtitiyaga. Ito ay tungkol sa magasik na salita ng ating Panginoon Kristo. Isang magsasaka na alam ang ginagawa at naghahanap ng matabang lupa, ito ay namumunga ng sagana. Siya ay nakatutok dito sa kanyang mga ginagawa. Alam ng magsasaka kung paano gawin ang patubuin ang mga binhing kanyang tinatanim. Ito ay mahalaga sa atin. Kinakailangan nakatutok tayo sa ating mga ginagawa, gaya ng isang magsasaka na alam kung saan dapat magtanim, o sa matabang lupa ba o sa mga batuhan o sa kalsada. Kaya tayo dapat din naman nakatutok sa ating mga misyon sa buhay. Marami tayong alalahanin, marami tayong gawain na ginagawa natin. Pero dapat tayo nakatutok sa ating mga misyon. Ano ba ang ating misyon sa buhay na dapat nating gawin? Maaaring ikaw ay isang ina na nag-aalaga ng iyong mga anak, o nagtatrabaho ka, o nagiging live o commentator ka. Pero ano ba talaga ang mission mo sa buhay? Pagtuunan natin yan. Kailangan ang ating pagtutuon ay lagi nakatuon sa isang bagay. Kung ito'y buo sa ating misyon at nilalaganap natin, ito'y magiging payapa at tahimik, lalo na kung tayo ay katuwang ng ating Panginoon sa ating mga misyon. Ito yung tinatawag nating debosyon sa buhay. Kung saan tayo dinadala ng Panginoon sa ating misyon. Pero kung hindi buo ang ating misyon, lagi tayong magulo, laging stress, at lagi tayong magagalitin, ito masisira ang ating misyon sa buhay. Masisira ang ating bokasyon. Dahil hindi tayo nakatutok sa ating mga misyon ginagalawan. So, pagtuunan natin
kung ano ang ating mission sa buhay. Kung nagustuhan mo ang video ito, maaari kang mag-like at mag-comment. Gawin nating viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless.